Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Patuloy na lumalakas ang LPA na binabantayan natin sa may silangan at sa mga susunod na araw ay magiging ganap na bagyo na ito. Alamin natin ang malaking pagbabago sa track at lakas nito at ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng sistemang ito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, tumaas na ang tsansa na maging bagyo sa mga susunod na oras ang LPA na patuloy nating minumonitor sa may timog silangan ng bansa at may layo na lamang ito na 1,480 kilometers ng northeastern Mindanao. Dahil dito nakakaapekto na sa bansa ang tro ng LPA sa may silangang bahagi ng Mindanao. Kasabay nito, aktibo rin ang southwesterly wind flow sa ilang bahagi ng kanlurang Mindanao at Palawan, habang easterlies naman ang patuloy na nagdadala ng mga pag-ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas at Quezon. Sa on-the-ground forecast condition ngayong araw sa Zamboanga Peninsula, Sucsargen, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan, inaasahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng southwesterly wind flow. Dahil dito nagdadala ito ng malalawak na moisture cloud bands kaya posible ang pabalik-balik na ulan sa loob ng maghapon. May mga pagkakataon na mahina lamang ang ulan pero maaari itong lumakas at samahan ng pagkulog at pagkidlat lalo na kapag nagkaroon ng thunderstorm development. Kaya mag-ingat dahil mataas ang posibilidad ng flash floods at landslides lalo na sa mga babang lugar, flood-prone areas at mga lugar na may matatarik na dalisdis na madaling lumambot ang lupa kapag tuloy-tuloy ang pag-ulan. Sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao, makakaranas ng maulap na kalangitan na may scattered rains at thunderstorms dahil sa tro ng LPA. Kapag tro ang pangunahing weather driver, mas kapansin-pansin ang mga kapal na ulap at mas mataas ang tsansa ng paulit-ulit na buhos ng ulan sa parehong lugar. Sa ilang bahagi ng Mindanao, posibleng makaranas ng biglaang pagbuhos ng malakas na ulan sa maikling oras, lalo na kapag tumapat ang thunderstorm cells sa isang area. Posible din ang localized flooding sa mga urban areas at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar kapag naging matagal ang pag-ulan. Samantala sa Eastern Visayas, Bicol Region at Quezon, inaasahan naman ang partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng easterlies. Sa ganitong sitwasyon, mas paisa-isa o patchy ang mga pag-ulan, hindi sabay-sabay ang epekto sa lahat ng bayan at lungsod. Posibleng maaraw at mainit sa ilang lugar habang sa kalapit na area ay makapal na ang ulap at nakakaranas na ng malakas na thunderstorm. Kapag naging severe ang thunderstorm activity, posible pa rin ang flash floods at landslides lalo na sa mga lugar na mabilis mag-ipon ng tubig at sa mga lugar na may dalisdis. Sa Bicol Region, mas mabilis mabuo ang thunderstorms kapag nagsama ang init ng panahon at moisture mula sa easterlies. Kaya kahit isolated rain showers lamang ang forecast, may pagkakataon pa rin na biglang lumalakas ang ulan kapag naging aktibo ang thunderstorm development. Ganito rin ang pattern sa Quezon kung saan maaaring kalmado ang panahon sa umpisa ng araw pero posibleng mabilis magbago ang kondisyon pagsapit ng hapon hanggang gabi kung kailan mas aktibo ang convection. Dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan din ang partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng umiiral na localized thunderstorms. Ang ganitong uri ng thunderstorm ay mas nakadepende sa init ng panahon at moisture sa paligid kaya kadalasang biglaan ang pagbuo ng ulap at ulan. May mga pagkakataon na sa isang bahagi ng lungsod ay malakas ang buhos ng ulan habang sa kabilang area ay halos walang pag-ulan. Ganito rin ang inaasang sitwasyon sa maraming bahagi ng Luzon at Visayas na hindi direktang naapektuhan ng tro ng LPA o southwest wind flow. Pagdating naman sa lagay at kondisyon ng hangin at karagatan, sa Palawan at malaking bahagi ng Mindanao, inaasahan ng light to moderate na hangin na nagmumula sa southwest hanggang northwest at ang coastal waters dito ay may taas ng alon na posibleng umabot sa 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa ngayon, generally manageable pa rin ang paglalayag ng mga maliliit na sasakyang pandagat, ngunit pinapayuhan pa rin ng mga mangingisda at bangkero na manatiling alerto lalo na kapag may biglaang pag-ulan o thunderstorm na maaaring magdulot ng pabugso-bugsong hangin. Samantala sa northern at central Luzon, asahan ng moderate na hanging habagat na nagmumula sa southeast hanggang south. Ang coastal waters dito ay slight to moderate kung saan ang taas ng alon ay maaaring nasa pagitan ng 0.6 hanggang 1.6 meters. At para naman sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ng moderate na hangin na nagmumula sa east hanggang northeast.
Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa pagitan ng 0.6 hanggang 1.2 meters. Tandaan, kapag may nabubuong thunderstorm lalo na malapit sa baybayin, maaring biglang lumakas ang bugso ng hangin at tumaas ang alon kahit na nasa slight to moderate lamang ang forecast. Ngayon, dumako naman tayo sa ating long range forecast base sa mga datos na pinapakita ng weather models. Sa kasalukuyan, patuloy na lumalakas ang low pressure area sa may timog silangan ng bansa na may posibilidad pang mas lumakas habang kumikilos sa karagatan ng Philippine Sea. Kapag nagpatuloy ang development nito at tuluyang maging isang ganap na tropical cyclone sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR, ito'y tatawagin bilang Bagyong Domeng. Batay sa kasulukuyang projection ng mga weather models, sinasabi na hindi nakikita sa ngayon na direktang maglalandfall sa bansa ang inaasahang bagyo. Ang mas dominanteng senaryo ay kikilos ito paakyat habang dumadaan sa Philippine Sea, pero kahit hindi direktang tumama sa kalupaan, posible pa rin itong magkaroon ng malaking epekto sa bansa. Dahil habang umaakyat pa hilaga ang bagyo, maaari nitong hilain at palakasin ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Kapag mas lumakas ang habagat, mas maraming moisture ang mahihigop papasok sa bansa na maaring magdulot ng malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan, lalo na sa mga lugar na nakaharap sa hanging habagat. Kabilang sa mga lugar na posibleng makaranas ng enhanced monsoon rains ay ang Western Visayas, Negros Island region, gayon din sa Palawan, Zamboanga Peninsula, Sorsogon, maging ang ilang bahagi ng Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at sa may Ilocos region. Sa mga lugar na ito, posible ang mga biglaang pagbaha, pagtaas ng tubig sa babang lugar at pagguho ng lupa, lalo na sa mga bulubundukin at matataas na lugar kapag nagpatuloy ang malalakas na pag-ulan. At bukod pa rito, may isa pang weather system na nakikitang maaring mabuo kasunod ni Bagyong Domeng. Sa ilang forecast scenario, mas nakikitang lalapit ito sa kalupaan at may posibilidad na kumilos palapit o tumawid sa bahagi ng Northern Luzon. Kapag nangyari ito, mas magiging organisado ang sistema, posible nitong higit pang palakasin ang habagat na maaring magdala ng mas malawak at mas matinding pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, gayon din sa Central Luzon at maging sa Metro Manila at mga kalapit probinsya. Posible rin na malalakas na pagbuso ng hangin at mas maalon na karagatan sa northern seaboards ng bansa. Gayunpaman mga kababayan, mahalagang tandaan dahil nasa long range forecast pa tayo ay tumutukoy pa lamang ito sa posibleng development at general movement ng bagyo na parating. Habang magpapatuloy pa itong lumalapit, maaari pang magbago ang eksaktong lakas nito, bilis ng galaw at maging ang tatahaking ruta depende sa magiging kondisyon ng atmosfera sa mga susunod na araw. Kaya mahalagang patuloy na pagbabantay sa mga susunod na weather updates natin at manatiling nakatutok dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at sa mga bagyong binabantayan natin. Maraming salamat mga kababayan sa inyong suporta at huwag kalimutang mag-ingat.